Papa Dudut. Hi, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Sumulat po ako sa istasyon ninyo upang humingi ng payo tungkol sa sitwasyon na pinagdaraanan ko sa kasalukuyan. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. JB na lamang ang itawag ninyo sa akin. 31 years old, taga Mandaluyong at nagtatrabaho bilang IT specialist. Kung ilalarawan ko ang sarili ko ay masasabi ko na isa akong tahimik na tao. Introvert din ako at walang masyadong kaibigan, pero meron namang iilan. Hindi ako mahilig sumama sa mga gimmick ng barkada at katrabaho ko. Mas gusto ko na lang na magkulong sa kwarto tuwing day off ko, bagay na madalas na sinisita sa akin ng tatay ko. Sa huli wala rin naman siyang nagagawa dahil hindi niya ako mapipilit na lumabas. Lalo pat mas nag-i-enjoy ako kapag mag-isa at nasa loob lamang ng bahay. Kaya naman hindi na rin katakataka na sa edad kong 30 years old ay wala pa rin akong girlfriend, Papa Dudut. Nak, malapit ka na mag-31. Tatay talaga. Kaka-birthday ko lang po ah. 31 agad? Nagbibiro lang naman ako at alam ko naman na kabe-birthday mo pa lang. Pero ano palang plano mo? Plano po saan? Sa buhay mo. May plano ka ba mag-asawa o mag-girlfriend man lang kasi 30 ka na. 20 ako nung pinanganak ng nanay mo yung kuya mo. 25 naman ako nung ipinanganak ka. Kasi po… Anong kasi? Aminin mo na lang kasi kung lalaki rin ang gusto mo. Matatanggap naman kita, anak. Babae pa rin ang gusto ko. Yun naman pala eh. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng kuya mo? Kahit hindi mo na asawa, girlfriend muna. Yun nga po. Kahit girlfriend wala ako nun. Torpe ka siguro. Hindi po, pero di rin. Anong pinagsasabi mo dyan? Tamad po. Tamad makipagkilala at manligaw ng babae. Gusto mong mati ka rin sa akin? Ano pong ti? Tamaan! Huwag po! Ano kasi pinagsasabi mo? Saka anong tamad? Pati ba naman sa pagpapakilala at pangliligaw ng babae kinatatamara mo? Ang alam ko lang naman kinatatamara mo, yung paglabas mo ng bahay natin para sumama sa mga kaibigan mo para gumimik. Kilalang kilala niyo po talaga ako. Siyempre, anak kita. Hindi ka naman pinulot lang doon sa basurahan para ampunin namin ng nanay mo. Iniri ka niya. Galing ka sa amin. Dugot laman ka namin. Alam ko naman po yun, pero… Matanong nga kita. Ano po yun? May bala ka ba magpamilya o tumandang binata na lang? Wala naman po sigurong masama sa pagiging matandang binata. Wala nga, pero gusto ko lang naman malaman kung ano bang plano mo. Para kung nakapag-desisyon ka na hindi ka na mag-aasawa, hindi na kita kukulitin. Tingin mo sa akin kagaya ng mga magulang dyan na namimilit sa mga anak nila na mag-asawa na kasi nasa hustong gulang na. Ibahin mo ako! Alam ko naman po na iba kayo at hindi kayo yung klase ng magulang na namimilit. Tsaka kilala niyo ako. Kahit pilitin niyo ako pag ayaw ko, hindi pa rin kayo mananalo sa akin. Sa bagay, totoo yan. Yung nanay mo sa saykata ay pinaglihi, kaya ang tigas ng ulo mo. Grabe kayo sa akin, Tay. Pero ano na nga sagot mo sa tanong ko? Naiinip na ako, mababatukan na kita. Ang bayolente. Isa, JB. Pangarap kong magkaanak at magkaasawa. Paano nga mangyayari yun kung tamad kang makapagkilala at manligaw? Hindi naman po ako nagmamadali. Alam ko, pero gusto ko pa makita yung magiging apo ko sa'yo. Paano na lang kung kunin ako? Wala naman pong ganyanan. At bakit? Tingin mo ba sa akin immortal? Tay talaga. Nakuha niyo pang magbiro. Hindi naman ako nagbibiro, pero may kamatayan na tinatawag. Paano kung bukas o sa makalawa? Hindi pa po kayo mamamatay kasi makikita niyo pa yung magiging apo niyo sa akin. Makakasama niyo pa sila ng mas matagal kaya pigilan niyong mamatay agad. Ngek, pwede ba yun? Opo. Puro ka talaga kalokohan. Kanino pa po ba ako magmamana? Tayo lang naman ang mag-ama. Sus, dinamay mo pa ako. Malay mo, mana ka sa nanay niyo. Kayo nga, dinamay niyo pa si nanay na nananahimik na sa kabilang buhay. Ayaw nga. Katakot baka biglang magparamdam. Takot pa naman ako sa multo. Pero, nak ha, usapan natin to bilang magtatay. Kung may plano ka naman pala mag-asawa at magkaanak, wag mo nang patagalin pa. Sinasabi ko sa'yo, masarap ang umibig. Para kang nakalutang sa alapap.
Papadudot, hindi ko naman masisisi ang tatay ko kung nagtanong siya sa akin tungkol sa kung kailan ko planong mag-asawa. Alam ko rin naman na hindi na ako bumabata. Siyempre, pangarap ko pa rin naman na bumuo ng sariling pamilya, kaya lang ay aminado akong hindi ko alam kung paano humanap ng matinong babae na magiging girlfriend. Oo, tama kayo ng narinig. Gusto ko ng matinong babae dahil alam ko na matino akong lalaki. Sa totoo lang ay uso na ang hiwalayan sa panahon ngayon. Mapartista man o ordinaryong tao. Para sa akin ay malaking factor noon ang hindi pagiging swak ng personality ng magkasintahan sa isa't isa na nadidiskubre lang nila kinatagalan. Kaya nga gusto ko munang kilalanin ng husto ang babaeng magiging girlfriend ko bago ko siya papasukin sa aking buhay. Para doon pa lamang ay malaman ko na kung magtatagal kami o hindi. Ayoko kasing mag-aksaya ng oras para sa isang babae kung hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Dahil nga alam ko na kung ano ang gusto ko ay pinanghawakan ko yon hanggang sa umabot ako sa edad kung saan ay marami sa mga kasabayan ko ay may sarili ng pamilya. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang usapan namin ni tatay at saktong bigla naman akong kinausap ng pinsan ko na meron daw siyang ipapakilala sa aking babae, Papa Dudut. Grabe, ang ganda ng movie na pinanood natin. Hindi ko expected yung twist sa ending. Ikaw ba expected mo na? Medyo. Obvious naman sa plot. Ay talaga? Grabe, ang galing mo naman mag-analyze. Sakto lang. Halata naman kasi. Pero na-enjoy ko naman yung movie. Ako rin. Masaya ako na na-enjoy natin kasi sabi ng iba, huwag ka raw manonood ng movie sa sinihan sa unang date nyo. Ha? Bakit naman? Kasi hindi raw kayo nun mag-uusap dahil nakatutok lang kayo sa movie na pinapanood. Ganun ba yon? Oo, tapos maghihiwalay na kayo pagkatapos nyong manood. Baka yung iba ganon, pero tayo naman hindi. Siyempre, ano pang purpose ng date natin kung hindi man lang natin makikilalang isa't isa, di ba? Hanap lang muna tayo ng kakainan tapos doon tayo magkwentuhan. Gutom ka na ba? Di pa naman. Ikaw ba? Hindi pa rin. Naparami rin kasi kinain ko nung lunch bago ko umalis sa bahay. Sige, upo muna tayo doon sa upuan tapos mamaya na tayo humanap ng makakainan. Sure ka? Oo, ayusin ko lang din tong sandals ko. Ayun, may nakita akong bakanting upuan. Tara. Sige. Ayan. Maayos ko na rin tong sandals ko sa wakas. Kaya nga. Thank you nga pala kasi pumayag ka makipag-date sa akin. Bakit naman hindi? Nabanggit kasi ng pinsan mo na ayaw mo talaga ng nirereto. Oo. Kaya hanggang ngayon wala pa rin akong girlfriend. Eh bakit ka pumayag makipag-date sa akin? For a change? Huhulaan ko. Gusto mo na magka-girlfriend, no? Wala namang masama doon. Lalo na kung magiging okay tayo sa isa't isa. May punto ka nga naman. Pero grabe, hindi lang ako makapaniwala na meron pa pala mga tao na katulad mo. Yung never pa nagkakajowa. Maniwala ka na, kasi akong buhay na patunay. Kaya nga lagi akong kinukulit ng tatay ko. Panay tanong sa akin kung kailan daw ba ako manliligaw ng babae. Ganon talaga ang mga magulang, masyadong makulit. Mas kumulit ka mo lalo nung tumanda. Pero ayos lang kasi di naman ako napipikon. Wow, sana all mahaba ang pasensya. Oo, kahit na pinagkamalan na rin niya akong bakla. Seryoso? Seryoso. Siguro kasi dahil nga wala pa raw akong pinakikilalang babae sa kanya o kahit nililigawan man lang. Hindi ka pa na-offend? Hindi naman. Mabait naman pagkakatanong niya eh. Tsaka may pahabol. Sabi na kung sakaling bakla ako, matatanggap naman niya. Aww, sweet naman. Bihira sa mga magulang, lalo na sa mga tatay yung ganyan. Oo nga eh. Pero di ko naman siya masisisi kasi bakla ang kuya ko. Oh, kaya pala panay tanong sa'yo kung kailan mo planong mag-asawa. Mismo. Kaya nga sabi niya kung mag-aasawa rin naman daw ako, dali-dalian ko na dahil hindi raw niya sigurado ang buhay. Ay, grabe naman yun. Napasabi tuloy ako na hindi pa siya pwedeng mamatay kasi makikita niya pa yung mga apo niya sa akin sakali mag-asawa na nga ako at magkaanak. Tama naman. Ganyan siguro talaga yung mga magulang, no? Mahilig magtanong ng kung ano-ano. Pero alam ko concerned lang naman sa akin tatay ko.
kaya di ko minamasama. Totoo yan. Tsaka dun pa lang sa sinabi niyang tanggap ka niya kung bakla ka, panalong panalo na. Sabi ko nga bihira sa mga tatay yung suportado ang paglaladlad ng mga anak nila. Kadalasan kasi bayolente. Yun bang ginugulpi yung mga anak nila? As if mapapatuwid nila ang matagal ng baluktot since birth. Mabait talaga si tatay. Maswerte kami sa kanya ni kuya at nanay. Halata naman kaya masaya ako para sa inyo. Salamat. Okay na ba yung sandals mo? Oo, naayos ko na. Sige, hanap na muna tayo ng pwedeng kainan. Tapos ikaw naman magkwento tungkol sa sarili mo. Papadudot dahil sa pagiging sigurista ko sa babae at focus sa pagtatrabaho, ay nakalimutan ko na talaga ang aking love life. At aaminin kong masarap pala sa pakiramdam na makipagkilala sa isang babae. Yun kasi ang eksaktong damdamin ko noong pumayag ako makipag-date kay Marnie. Ang ganda-ganda niya tapos mahinhin din at malumanay magsalita. Kuwela at napapatawan niya talaga ako sa mga hirit niya. Pasok na pasok sa mga katangian na hanap ko sa isang babae. Sa totoo lang ay na-enjoy ko ang movie date at kwentuhan namin ni Marnie. Kahit na noon lang kami nagkita at nagkakilala ay hindi kami na-bore sa isa't isa. Parang ang bilis nga ng oras dahil nabitin pa kami. At nagkayayaang magkita ulit sa susunod pagkatapos naming magkapalitan ng numero. At kahit papadudot, matapos kong makauwi ng bahay, ay abot pa rin sa tenga ang aking ngiti at kilig na nararamdaman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matatawa ba kayo kung sabihin kong wala talaga akong alam kung paano manligaw ng babae? Okay lang kung matawa kayo pero aminado kong hindi ko alam kung paano o saan magsisimula. Kung tatanungin ninyo ako kung nagugustuhan ko na ba si Marnie, oo ang sagot ko. At yun yung klase ng pagkagusto na higit pa sa isang pagkakaibigan. Yung date namin na isang beses ay nasundan pa nga ng 2 pang beses at doon ko nalaman na gusto ko na siya, papadudot. Pero hindi ko alam kung papaano ko yon sasabihin sa kanya. Kalkulado kasi ako kung kumilos. Ayoko magkamali pero iba pala kapag usapang love life na. Nakakalito. Nakakatakot sumugal at marami akong duda lalo na sa sarili ko at kahit na gusto kong humingi ng tulong sa pinsang kong nagreto sa amin ni Marnie sa isa't isa ay ayoko pa ring gawin kasi siguradong tutuksuhin lamang niya ako. Hindi kasi si Marnie ang una niyang nireto sa akin kundi marami na rin. Pero kay Marnie lamang ako pumayag na makipag-blind date. Kaya nga problemado ako ng panahong yon. Buti na lang at nahalata ng tatay ko kaya agad niya akong kinausap, papadudot. Nak, may gusto ka bang sabihin sa akin? Po? Wala naman po. Anong wala? Nababasa ko dyan sa salubong ng mga kilay mo at pag-aalala sa mga mata mo na meron pero hindi mo lang masabi. Ay, Ano ba kasing problema? May sakit ka ba? O may nangyari sa trabaho mo? Ano? Sabihin mo sa akin. kalma tay. Kalmado ako. Kalmado raw. Sunod-sunod yung tanong nyo dyan. Paano hindi susunod-sunod rin yung tanong Wala ka namang sinasagot ni isa. Wala po akong problema sa mga sinabi nyo pero may problema ako sa ibang bagay. Teka, tungkol ba yan sa inyo ni Marnie? O mo sabihin na buntis mo siya? Hindi po. Ay, sayang. Akala ko pa naman magkakapo na ako. Gustong gusto ko na kasi maging lolo Alam ko naman po yun. Pero sensya na, hindi ko nabuntis si Marnie. Tsaka bakit ko naman gagawin sa kanya yun? Hindi ko naman siya girlfriend. Hindi pa ba? Ilang beses na kayo nagde-date? Yun nga po yung problema. Ayaw mo ba sa kanya? Hindi po, kasi kabaliktaran nun yung nararamdaman ko. Ibig sabihin, gusto mo na siya. Opo, kaso yun na yung problema.
Wala akong nakikitang problema doon. Nag-iimbento ka lang eh. Problema po yun kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Anak naman ng tokneneng oh. Alam niyo naman po na hindi pa ako umamin sa isang babae at wala pa akong niligawan. Totoo ba yan? Totoo po. Ay, kaya nga nag-aalala ako na baka kung umamin ako kay Marnie, tanggihan niya ako. Bakit naman niya gagawin yun? Nakwento mo sa akin noon na nagkakamabutihan na kayo, hindi ba? Ngayon, kung nagugustuhan mo na siya, ang mabuti mong gawin ay sabihin na sa kanya. Para naman maging kayo na. Hindi naman po ganun kadali yun. Madali lang yun. Masyado mo lang pinapahirapan sarili mo. Sige po, kung sasabihin ko sa kanya na gusto ko siya at gusto niya rin ako, ano na po yung kasunod nun? Di ang kasunod, liligawan mo. Kaso hindi po ako marunong manligaw. Ikaw talaga ang problema. Wag naman po kayong ganyan sa akin. Paano hindi magiging ganito ang tanda-tanda mo na? Pero ni manligaw ng babae, hindi mo pa magawa. Ba't di mo ako tularan nung araw? Ang dali ko lang napasagot ang nanay mo. Kahit na tatay ko kayo, hindi naman po ako kasing astig at romantiko nyo nung araw. Kaya imbis pagalitan, bakit di nyo na lang ako turuan ng mga pamatay nyong teknik kung paano nyo napasagot si nanay? Sige na po. Ay nako, ang hina-hina mo. Sige po, pag di nyo ako tinulungan, baka di na ako magka-girlfriend. Aba, at ako pa tinakot mo dyan? Di ba gustong gusto nyo na ako magka-girlfriend? Malay nyo, si Marnie na yon. At malay ko rin na siya na pala yung babaeng mabubuntis mo para makapagbigay ng apo sa akin. Masyado talaga kayong advance mag-isip. Siyempre, kaya dapat siguraduhin mong pakikinggan mo na mabuti ang mga ituturo ko sa'yo para 100% makukuha mong matamis niyang oo. Sige po, makikinig po ako mabuti. Tsaka kilala nyo naman ako na nakikinig talaga, di ba? Sa bagay, totoo rin naman. Saka yung kuya mo lang naman talaga yung may pagkapasaway sa inyong dalawa. Hindi ko na nga po kuya yun. Ate ko na po yun. Kahit tinanggap ko ang kabaklaan niya, gusto ko kuya pa rin ang itawag mo sa kanya. Sige po, sabi nyo eh. O kailan daw ba dadalaw yung kuya mong yun? Tagal-tagal na nung huli siya pumunta rito. Wala po siyang sinabi. Pero baka malay nyo, bigla na lang sumulpot dyan sa pintuan ng bahay natin. Sabihan mo na lang, kamo namimiss ko na siya. Okay po. Mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Ano? Handa ka na bang matuto sa tatay mo? Makinig ka mabuti. Hindi ko na uulitin yung mga sasabihin ko. Bilib ako kay tatay kung paano niya niligawan noon ang nanay ko. Kulang na lang ay pumalakpak ako sa mga paraan niya. Kaya nga hindi nakataka-taka na nakuha niya agad ang loob ni nanay dahilan para sagutin din siya nito. Pero sa totoo lang, the best father din kasi si tatay kaya deserve niya ang matamis na oo ng namayapa kong nanay. Pero mabalik tayo sa amin ni Marnie, gustong gusto ko na talaga siya ng mga panahong yon at alam ko sa sarili ko na desidido na akong ligawan siya. Kaya bilang unang hakbang ay sinunod ko ang payo sa akin ni tatay. Kahit nakakakaba sa una, ay nagtapat ako sa aking damdamin para kay Marnie. Niligawan ko siya matapos niyang pumayag at hindi nagtagal ay naging kami. 6 na buwan na kami noon sa relasyon nang kausapin ko ang tatay ko na may pinaplano ako para sa amin ni Marnie. At hindi lang yung simpleng plano dahil tuwang-tuwa ang tatay ko nang malaman nga niya kung ano yon. Sinabi niya sa akin na suportado niya ako at excited na rin siya, Papa Dudut. Wow! Ang sosyal naman itong restaurant na pinagdalan mo sa akin. Siyempre, pinaghandaan ko talaga to. Na dito tayo mag-date? Oo, sana nagustuhan mo. Hindi ba obvious? Gustong gusto ko rito. Ay, buti naman. Nakahinga na ako ng maluwag dahil sa sinabi mo. Sobra ka naman. Hindi naman ako mahirap isama kahit saan mo ko gustong i-date. Hindi naman ako choosy. Alam ko naman yon, pero pagdating sa'yo, syempre gusto ko yung palaging espesyal. Mahalaga ka sa akin. Mahal kita. Ah, ang sweet naman ng boyfriend ko. Sweet naman talaga ako. Uy, dati kaya hindi ka ganyan ka-sweet. Ano ko eh? Sakto lang. Sobra ka naman sa akin. Uy, joke lang. Inaasar lang kita. Hindi naman ako nasaktan. Inaasar lang din kita. Pero tama ka naman. Bago ka dumating sa buhay ko, di talaga uso sa akin ang pagiging sweet. Ako rin naman nagulat eh. Kasi meron pa pala akong itatamis. At lahat ng yon dahil sa'yo.
ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Kung ano-ano pinagsasasabi mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoo pala yun, no? Totoo pa lang ano. Na kahit anong tagal, darating pa rin yung tao na magiging partner mo. Na makakasama mo habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Sa lungkot at ligaya. To be honest, akala ko tatanda na lang akong binata nun. Tinanggap ko na lang kasi na-realize ko na wala namang masama dun. May mga tiyuhin akong walang asawa tsaka byudo. Ayos naman sila. May konting lungkot pero mas marami yung saya kasi sarili lang nila iniintindi nila. Pero ako, gusto ko pa rin magkaroon ng sariling pamilya. Dahil alam ko doon ako mas magiging masaya. Kaya nga thankful ako dahil nakilala kita eh. Buti na lang din nilakasan ko ang loob ko na umamin sa'yo nun at ligawan ka. Oo, tapos sinagot kita kasi alam ko sa sarili ko na mahal na rin kita. Salamat sa pagmamahal sa akin. Deserve mo yun. Tsaka ako rin naman nagpapasalamat sa'yo kasi hindi mo lang ako minamahal. Inaalagaan mo rin ako. Iniingatan, iniisip mo lagi ang kapakanan ko. Kulang na lang sabitan kita ng medalya at bigyan ng certificate dahil sa pagiging the best boyfriend mo. Hindi naman ako perpekto. Ako rin naman, hindi perpektong girlfriend. Sino bang pinanganak na perpekto? Wala naman, di ba? Ang importante, sinusubukan natin gawin yung makakaya natin para mag-workout yung relasyon natin. Tama. Kaya nga kung tatanungin mo ako ngayon, kung siguradong sigurado na ako sa'yo at sa relasyon natin, oo ang sagot ko. Ikaw ba? Sigurado ka na? Oo naman! Siguradong sigurado! Ibig sabihin, malaki yung chance ako na mapapayag ka't makuhang matamis mong oo sa susunod kong itatanong sa'yo? Ha? Teka, ano ba yung sunod mong tanong? Ano kasi, simula nung naging tayo, marami akong na-realize. Para sa akin, kahit hindi perpekto ang relasyon natin, masaya ako dahil ikaw ang kasama ko rito. At alam ko sa sarili ko, ikaw din ang babaeng gusto kong pakasalan. Pakasalan? Oo, Marnie. Sinabi ko na kay tata yung plano ko at natuwa talaga siya ng husto. Sobrang excited siya tapos ako, kabado. Bakit ka naman kabado? Tingin mo ba hindi ako sakaling magtanong ka na ngayon kung gusto ko magpakasal sa'yo? Grabe! Kakasabi ko lang na sigurado na ako sa'yo at sa relasyon natin tapos nagdududa ka pa sa isasagot ko? Kung tatanungin mo ko kung payag ako magpakasal sa'yo? Ouch! Sakit ah! Hala, hindi naman yung ganun eh. Eme lang! Ikaw naman pero hindi ka pa naman nagtatanong kaya secret muna ang sagot ko. Will you marry me, Marnie? Ha? Sabi ko, will you marry me? May dala akong singsing. Teka, ilalabas ko lang. Andito lang yun sa bulsa ko. Seryoso ba yan? Oo naman. Eto. Hala, totoo nga. May sing-sing ka nga. Meron nga. At totoo rin na plano ko na mag-propose sa'yo ngayon. I love you, Marnie. Will you marry me? Papadudot, ang sarap pala sa pakiramdam kapag sa ikalawang pagkakataon ay binigay sa iyo ng babaeng pinakamamahal mo ang matamis niyang oo. Yun kasi ang eksaktong pakiramdam ko nang pumayag si Marnie na magpakasal sa akin. Grabe, parang nakalutang sa ere ang mga paa ko at para bang ayoko nang bumaba pa sa lupa mula sa pakiramdam na yon. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nakilala ko na si Marnie. Totoo talaga ang kasabihan na lahat ng kaldero ay may nakalaang takip. Ibig sabihin, bawat tao ay mayroong kapareha. Hindi lang pare-pareho ang panahon at pagkakataon kung kailan mo sila makikilala. Mayroong matagal, mayroong mabilis. Kung kayo talaga ang nakatakda ay hindi ninyo malalagpasan ang isa't isa. Kaya nga noong dumating sa buhay ko si Marnie ay alam ko na siya ang babaeng pakakasalan ko. At gusto kong makasama sa pagtanda ko sa panghabang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, excited na kami ni Marnie para sa nalalapit naming kasal. Ang usapan ay sa June 2025 dahil gusto raw niyang maging June bride. Wala namang kaso sa akin kahit na anong buwan basta sa kanya ako ikakasal.
Pero dahil gusto na mapapangasawa ko ay gusto ko na rin. Saka pwede pa kaming makabuelo at mapaghandaan ang nalalapit naming pag-iisang dibdib, Papa Dudut. Naging hands-on kami ni Marnie sa paghahanda para sa kasal namin. Sinabi niya sa akin na ayaw niya ng bonggang kasal pero ako na lang ang nag-insist. May ipon naman ako kahit papaano at gusto kong maging memorable ang kasal namin dahil minsan lang naman yon sa aming buhay. Pero isang gabi ay meron nangyari sa amin ni Marnie na dahilan para magbago ang lahat. Pati na rin ang tingin ko sa kanya, Papa Dudut. Saan nga ulit nagpunta si tatay? Kasama ng kuya ko, nag-mall sila. Mukhang na-miss nila ang isa't isa ah. Sinabi mo pa, close kasi talaga sa isa't isang tatay at kuya ko. Medyo nagkairingan lang nung nagladlad si kuya pero tinanggap naman ni tatay nung tumagal-tagal na. Siyempre yung pagtatanggap naman hindi yan nangyayari sa loob ng 24 oras. Kumbaga journey yan. Kaya nga from time to time, kinukumusta rin ni kuya yung acceptance journey ni tatay. Hanggang sa matanggap siya nito ng tuluyan. Oh, nakakatuwa naman. Kaya nga masaya rin ako kasi mukhang bumalik na rin ulit yung closeness nila. Ikaw, kumusta ka? Anong kumusta ako? Ayos naman ako. Alam kong ayos ka lang, pero gusto ko lang kumustahin ka. Yung acceptance journey mo tungkol sa kuya mo nung nagladlad siya. Ah, yun ba? Wala yun. Matagal ko na siyang tanggap kahit na bago pa siya umamin. Halata naman kaya sa pilantik ng mga kamay niya at kembot ng balakang niya na binabai siya. Para sa akin cool yun, kaya walang problema. Mabuti naman. Bakit ba sila pinag-uusapan natin? Wala naman sila rito. Buti pa, pag-usapan na lang natin yung tungkol sa ating dalawa. Sige, pero anong gusto mong pag-usapan? Since malapit na tayong ikasal at bumuo ng sarili nating pamilya, bakit hindi tayo magkaaminan na ng mga bagay na di pa natin sinasabi sa isa't isa? Ano mga bagay na hindi pa natin sinasabi sa isa't isa? Yung mga bagay na hindi pa natin alam. Bakit kailangan may ganun pa? Siyempre, para mas makilala natin ang isa't isa. Wala naman sigurong masama dun, di ba? Wala nga. Lalo na kung wala ka rin namang tinatagong masamang sikreto. Sige, paig ako pero paano ba yan? Bale, magtatanong ako tapos sasagutin mo. Ah, okay. Tapos magtatanong lang din ako tapos sasagutin mo. Oo, isipin mo na lang para lang tayo naglalaro. Sige, sige. So sino una? Ako na. Naalala mo yung niluto mong adobong pusit nun na di ko kinain? Oo, bakit? Sinabi ko lang talaga na may allergy ako sa pusit para di ka masaktan. Pero ayoko talaga ng sabaw na kulay itim. Oo talaga? Para mas maganda yata kung sinabi mo sa akin yung totoo. Sana na ipagluto kita ng ibang ulam. Nakaraan na naman yun eh. Tsaka sinabi ko na naman sa'yo ngayon. Sabagay. Pero sa susunod, sabihin mo na sa akin ng diretsyo. Huwag ka na mag-imbento. Nakukonsensya pa naman ako noon kasi naisip ko na sana tinanong muna kita kung may allergy ka sa seafood bago ako nagluto ng adobong pusit. Sorry. Di bale, ayos na yun. Oh, ako na ba? Oo, ikaw na. Ano ba? Ito ay hindi ko na talaga sinabi sa'yo kasi baka magulat kapag nalaman mo. Pero ilang beses mo akong sinabihan na magaling ako sa kama, di ba? Oo, tapos sabi mo ganun talaga kasi marami kang natutuhan sa mga nabasa mong libro. Tama naman pero hindi lang naman yun dahil dun. Anong ibig mong sabihin? Marami na rin kasi akong karanasan sa ibang lalaki. Ha? Hindi naman ako katulad mo na wala pang nakarelasyon simula pinanganak bago tayo nagkakilala. Siyempre, meron na ako naging boyfriend noon. Alam ko naman na meron. Nabanggit mo naman sa akin na meron kang dalawang naging ex-boyfriend. Meron nga, pero hindi lang kasi sila dalawa. Ilan ba? 13. May 11 pa bago yung huling 2 yon. Seryoso ba yan? Oo. Pero hindi naman nagtagal yung iba sa kanila. Parang 1 o 2 buwan lang. Ibig sabihin may 13 lalaki na rin ang dumaan sa buhay mo bago ako? Ganun na nga, kaya medyo expert na talaga ako sa pagpapaligaya sa'yo sa kama. Nakakadiri ka! Anong sabi mo? Sabi ko nakakadiri ka! Ang dami na palang lalaki na gumalaw sa'yo. Tapos mukhang proud na proud ka pa dyan.
Hindi ko na tuloy alam kung paano ka titingnan sa mga mata. Sorry, pero hindi lang ako makapaniwala. Papadudot maraming nakapagsabi na masyado raw mabilis na naging kami ni Marnie. Iba doon mga kamag-anak namin lalo na noon lang din ako nagka-girlfriend. Yung ilang chismosa kong tiyahin ay panayang tanong sa akin kung sigurado na ba ako kay Marnie. Noong una ay naiinis ako pero na-realize ko na ganon kasi nila ako kakilala. Yung bang sigurista at lalo't ayokong magsayang ng panahon sa isang babae na hindi naman ako sigurado. Kaya ganoon na lamang ang pagkadismaya ko nang malamang ko mula mismo kay Marnie yung tungkol sa inamin niya sa akin. Ewan pero nanliit ako sa kanya. Alam ko naman na nakaraan na yon pero hindi ko mapigilang makaramdam ng pandidiri para sa babaeng pinakamamahal ko. Alam kong nakita niya ang naging reaksyon ko at sinubukan niya pang magpaliwanag sa akin. Pinakinggan ko siya pero hindi ako napanatag sa mga sinabi niya. Pinalis ko siya sa bahay namin at naiwan akong galit na galit at napapaisip na gusto ko na lamang makipaghiwalay sa kanya. Sobra talaga akong na-offend sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Bakit sa tuwing kakausapin kita hindi maipinta yung pagmumukha mo, anak? Tay, wala po ako sa mood makipagbiruan. Sino ba may sabi sa'yo nakikipagbiruan ako? Ano po ba kasing kailangan nyo? Sabihin nyo na para malaman ko. Tapos iwanan nyo na po ko. Gusto ko mapag-isa. Sa tono mo, mukhang may problema ka. Wala po akong problema. Lokohin mo, lelang mo. Meron yan. Sabihin mo na sa akin para naman matulungan kita. Pala desisyon po talaga kayo, no? Kung makapagsalita ka parang hindi mo ko tatay at di kita anak ka. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling kilalang kilala kita. Sige na, magsabi ka na sa akin. May problema ka ba? O baka naman kayo ni Marnie meron? Ayoko na pong ituloy yung pagpapakasal kay Marnie. Ha? Bakit naman? Kasi nalaman ko na hindi lang pala 2 lalaki yung nakarelasyon niya noon bago kami nagkakilala. Meron pang 11. Ibig sabihin, 13 yung mga naging ex-boyfriend niya. O anong masama doon? Masama yun kasi di ko mapigilang isipin na ang dumi-dumi niyang babae. Paano naging madumi yun? Kasi ginalaw siya ng mga lalaking yun. Kaya pala siya parang expert. Pinagmalaki niya pa talaga na meron na siyang karanasan. Teka lang hindi ko lang maintindihan. Paano ba kayo napunta sa usapang yan? Ako naman nagbukas ng topic na magkaaminan na kami ng mga bagay na di pa namin alam sa isa't isa bago kami ikasal. Para ano? Para lang wala na kaming daladala na di namin alam sa isa't isa. Para makapag-umpisa kami ng panibagong buhay bilang mag-asawa. Ay tanga, kasalanan mo naman pala Oh, paano ko naging kasalanan? Kasi kung meron naglalaro ng apoy, ikaw naman naglaro ng tanga-tangahan. O yan ngayon ang napala mo. Masama ba yun? Gusto ko lang naman na makilala namin ng husto yung isa't isa. Tapos ngayon na may nalaman ka tungkol sa kanya, ganyan magiging reaksyon mo. Hindi po ba kayo mandidiri sa kanya kung kayo nasa posisyon ko? Hindi, kasi nakaraan na yun. Ikaw na ang karelasyon ni Marnie ngayon. Ikakasal na nga kayo, hindi ba? Baka naman masyado lang naapakan niyang pride at pagkalalaki mo, kaya ganyan yung reaksyon mo. Basta, hindi ako masaya sa nalaman ko. Maliit na bagay, pinalalaki mo Palibasa wala kayo sa posisyon ko, kaya di nyo ko naiintindihan. Siguro nga hindi. Pero hindi rin naman sapat na dahilan yan para hindi mo na ituloy yung pagpapakasal kay Marnie. Akala ko ba mahal mo siya? Tapos may nalaman ka lang sa nakaraan niya. Gusto mo na kagad makipag-iwalay sa kanya? Para naman yata hindi patas siya lalo na sa girlfriend mo. Anong magagawa ko kung yun na ganang naramdaman ko nung sinabi niya sa akin yung bagay na yun? Sana kasi hindi ka na lang nagtanong. O di kaya sana hinanda mo yung sarili mo sa mga bagay na pwede mong malaman sa kanya. Tapos ngayon magkakaganyan ka. Ewan ko ba naman sa'yo, JB? Para kang tanga. Tanga na kung tanga. Pero baka nga katangahan na napakasalan ko pa siya. Ay, kabuisit ka naman Kawawa naman si Marnie. Hinusga mo na kagad. Kahusga-husga naman kasi siya. Kung makapagsalita ka, akala mo perpekto ka. Pero at least ako, wala pang nagalaw na ibang babae. Siya pa lang yung una at huli na sana kung magiging mag-asawa man kami. Yan talagang pag-iisip mo ang kailangan mong baguhin.
Kasi hindi na mababago ni Marnie yung nakaraan niya. Kailangan mo na lang yung tanggapin kung totoong mahal mo siya. Papadudot inis na inis sa akin ang tatay ko matapos kong ikwento sa kanya ang dahilan kung bakit ayaw ko nang magpakasal kay Marnie. Totoo nga ang kasabihan na play stupid games, win stupid prizes. At yun nga ang napala ko matapos ang pauso kong aminan namin ng girlfriend ko. Ewan ko ba? Kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga mapigilang manliit sa kanya lalo na at hindi gawain ng isang matinong babae ang magpagalaw sa maraming lalaki. Kaya nga hindi niyo ako masisisi papadudod kung gusto ko na lamang umurong sa kasal namin ni Marnie. Hindi ko pa to nasasabi sa kanya dahil alam kong masasaktan siya. Alam ko rin na ang unfair ko pero hindi ko talaga mapigilang maghinanakit sa girlfriend ko. Papadudot mahal ko po siya. Oo, pero nandidiri ako sa kanya at sa mga nakaraan niya. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang pwede kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot, at sana'y mapili po ninyong i-ere ang kwento ko sa inyong programa at sa inyong istasyon. God bless sa inyo and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, JB. Dear Papadudot, isa pong magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin sa Barangay LS. Masaya talaga ang feeling kong makapagsulat sa inyo. Solid fan ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na siyang inaabangan ko tuwing tanghalian. Kapag nakikinig nga ako'y nababalikan ko rin ang naging buhay ko. Naalala ko rin ang ilan sa mga pinagdaanan ko. Lalo na ang mga naranasan ko na masaya sa aking pakiramdam. Siya nga pala, Papadudot, ako po si Catalina, 65 anyos at tubong Nueva Ecija. Noong nasa tamang edad na ako ay lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran at maghanap buhay. Taong 1977 ay nagsimula akong magtrabaho. Pumasok po ako noon sa isang tindahan ng school and office supplies at nakapwesto ito sa isang kilalang kalsada, ang tinatawag noong araw na Avenida. Ito'y isang karanasan na tuwing naaalala ko ay napupuno ang puso ko ng kapayapaan, na may halo ring kaligayahan at pasasalamat. Naalala ko pa rin ang unang beses na nakilala ko ang mga naging katrabaho ko. Ang may-ari ng tindahan na si Manuel at ang bisor na si Teresa. Nakilala ko sila sa job interview ko sa tindahan, Papadudot. Pasok! Bukas yan! Magandang umaga po. Kayo po ba si Sir Manuel? Oo, ako nga. Ikaw ba si Catalina? Opo. Sakto, tinitingnan ko ngayon tong biodata mo. Mabu ka. Bali ang ina-applyan mong posisyon ay cashier. Opo, sir. Base dito sa biodata mo, high school ang tinapos mo. Di kung tutuusin, ito ang magiging unang trabaho mo. Tama? Opo. Sige nga, Catalina. Ipakilala mo nga ang sarili mo sa akin. Ako po si Catalina, 18 years old, single, coming from the province of Nueva Ecija, Philippines. Kauna-unahang trabaho ko nga po to, pero huwag kayong mag-alala, kakayanin ko ang mga gawain dito. Sabihin niyo lang ang kailangan at gagawin ko ng masinsinan ang anumang ibilin niyo sa akin. Gusto ko yung personality mo, ha? And also, I like the attitude. Positive at porsigido. Desidido akong magtrabaho, sir. Maganda yan. Saan ka nakatira ngayon, Catalina? Hindi naman ba malayo dito? Hindi ka naman mahihirapan papunta dito sa store. Tumutuloy po ako kasama ng mga kamag-anak ko sa Quiapo. Isang sakay lang po ng jeep at makakarating ako dito. Good, good. 8:00 ng umaga ang pasok, ha? Ayoko nang nalilate. Sige po, sir. Makakaasa kayo.
Kamusta naman ang abilidad mo sa math? Sa math po, marunong naman po ako magbilang. Plus, minus, times, divide. Kaya ko naman po. Paano ba yon? 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. Marunong rin po akong pumindot ng calculator. Alam mo, gusto ko yung confidence mo, ha? I like you. Huwag ka masyadong kabahan. Tuturuan ka naman namin dito kung ano yung mga gagawin mo. Sige po. Ang gusto ko lang maayos magtrabaho. Ha? Pag may pinagawa sa'yo, gawin mo ang best mo. Ayusin mo ang pagbibilang ng bayad ng mga customer, pati na rin ang pagsusukli sa kanila. Pagkatapos nun, wag mong kakalimutan na iabot sa kanila ang resibo. At isa rin sa mga requirement dito sa store, dapat palagi kang nakangiti. Okay? Di ko po makakalimutan ngumiti, sir. Yan, ganyan nga. Alam mo naman siguro ang business namin, tindahan to ng school supplies at office supplies. Pagpasok mo pa lang, kitang-kita mo na yung mga nakadisplay, di ba? Marami nga pong mga items, sir. Sari-saring ballpen, libro at kagamitan sa eskwela. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang daming disenyo ng notebook. Mas busy dito kapag peak season, yung bang kagaya ng petsa ng enrollment, mga ganyan. Maraming bumibili ng mga gamit para sa school. Sobrang matao dito kapag gano'n napupuno ang store. Madalas, hectic at busy talaga lalo na kapag marami na silang nakapila sa harapan mo. Maganda sa business pero nakaka-stress pa rin pag nagdagsaan ng mga customer. Nako, ganun po ba? O paano yan, Catalina, kapag nakaka-stress na? Kaya mo bang magtrabaho under pressure? Don't worry, matagal pa to. By then, I'm sure, magagamay mo na yung trabaho mo. Sabi mo nga kanina, kakayanin mo. Yes, sir. Kaya ko yun. At tulad nga rin na nabanggit ko kanina, ituturo naman namin sa'yo kung ano yung mga gagawin mo, Catalina. Marami ka rin mga staff na mga kasama rito, kaya mapaghahatian nyo yung dami ng customer pagka nagdagsaan sila dito sa store. Excuse me po, Sir Manuel. Dumating na po yung bagong stock. May pinapapirma po sa inyo. Okay, Teresa, salamat. Pupuntahan ko na. Ay, nga pala, ipapakilala kita sa bago nating katrabaho. Teresa, ito nga pala si Catalina. Catalina, si Teresa. Hi, Catalina. Nice to meet you. Hi din po, ma'am. Ako po ba ang bago niyong katrabaho? Ibig bong sabihin, tanggap na ako? Sa tingin ko naman, kakayanin mo yung trabaho dito kaya tanggap ka na. Ay, Teresa nga pala, pakigabayan na lang tong si Catalina ha. Ikaw na mag-train sa kanya. Okay, sir. Ako pong bahala sa kanya. Salamat po sa tiwala niyo, Sir Manuel. Makakaasa po kayo sa akin. O Catalina, magkita tayo sa Lunes. Pero huwag mong kakalimutan yung sinabi mo kanina ha, na kakayanin mo. Papadudot ang laking tuwa ko noong nagpakita si Manuel ng tiwala sa akin at tinanggap niya ako para sa kanyang store. Bitbit ang pag-asa ng panibagong yugto sa aking buhay. Inasikaso ko ang mga requirements bilang new hire at inayos ang iba pang mga kailangan para sa trabaho. Naalala ko pa noong nagpasukat ako para sa uniform ko, Papadudot. Nagpunta pa ako sa underpass sa ilalim ng Claro M. Recto Avenue, kung saan ay may hilera doon na puro mga mananahe. Marami kasing eskwelahan sa dakong yon ng Maynila kaya maraming paggawaan ng uniform at kaya rin may mga tindahan ng school supplies kagaya ng pinasukan ko. Pagsuot ko ng work uniform at pagtingin sa salamin ay nakaramdam ako ng pagka-proud sa sarili ko. Malinis tingnan ang suot ko at mukha kong profesional. Nabuo ang pakiramdam na nasa Maynila na talaga ako at may marangal akong hanap buhay dito. May pagkakabalahan akong bago na siyang hakbang rin na ikagaganda ng buhay ko. Dumating ang unang araw ng pagpasok ko sa tindahan, Papadudot. Sinalubong ako ng itinakda na gagabay sa akin sa trabaho na si Teresa. Sa pagkakaabalay, mabilis na lumipas ang oras hanggang sa hindi ko namalayang lunch break na pala. Magkasabay kaming magkakatrabaho na kumain habang katabi ko si Teresa na siyang kakwentuhan ko, Papadudot.
Kanina ka pa humahalakak dyan, ha? Nakakatawa kasi yung katrabaho natin. Hindi ko mapigilan ang tawa ko. Pwede na siyang maging komedyante. Mukhang madali rin siyang pakisamahan. Ay nako, pag nakilala mo pang ibang mga katrabaho natin ng mas malalim, makikita mo na bawat isa sa kanila maayos makisama. Mababait ang mga yan. Halos parang pamilya na rin ang turingan namin dito. Wow! Sana makasundo ko rin kayong lahat. Oo naman! Balang araw, magiging ka-close mo rin sila. Masaya dito. Tipong kahit ang daming ginagawa sa maghapon, hindi ko ramdam yung pagod kasi yung pakikisama namin, grabe! Kaya nga ako nagtagal ng 3 years dito eh. At sa tingin ko, mananatili pa ako dito. 3 taon ka na pala dito, Teresa. Matagal-tagal ka na rin pala sa store. Okay naman kasi magtrabaho dito. Nagkakasundo kami magkakatrabaho dito. Kaya talagang magaan sa pakiramdam kahit na ang daming stress. Tsaka si Sir Manuel, naku, maayos siyang boss. Stricto pero talagang down to earth. Madaling lapitan kapag may tanong ka. Nakikinig siya. Tutulungan kapag resolbahin ang problema mo. Unang tingin ko sa kanya, ang tapang ng itsura niya. Tipong pag gumawa ka ng pagkakamali, dapat humanda ka sa sasabihin niya dahil paprangkahin ka talaga niya. Kahit masasaktan ka, sasabihin niya. Huwag kang matakot kay Sir Manuel. Lahat ng inuutos niya para sa ikaayos ng store yun. Curious lang ako, paano siya kung magalit? Nakita mo na ba? Ang tanong, nagagalit nga ba siya? Naku, hindi ko pa nakita magalit yun si Sir Manuel kasi palagi siyang kalma kapag kinakausap kami. Kahit isang beses? Nai-stress naman siya, oo. Lalo kapag peak season tsaka tambak talaga yung mga asikasuhin. Pero sa nakita ko kay Sir, palagi siyang mahinahon sa amin. Sa bagay, di naman din namin kasi siya sinusuway eh. Sa sinabi mong yan, nakahinga ako ng maluwag-luwag. Aayusin ko ang trabaho ko para walang masabi si Sir. Ang laki nga ng pasasalamat ko kasi nakapagtrabaho ako kay Sir Manuel. Maayos din magpasahod yon. Tapos patas pang makitungo sa mga trabahante niya. Sakto din lang ang trabahong pinapagawa niya. At mas maraming araw ang kalma kaysa sa stress. Kaya ikaw Catalina, galingan mo. Para after 6 months, pagkatapos ng probationary status mo, gawin kang permanenteng empleyado ni Sir. Dahil para sa akin, ito yung tipo ng trabaho na nako talagang hindi mo pakakawalan. Mukhang maganda nga talaga ang pamamalakad dito para magsabi ka ng ganyan. Mukhang mataas ang tingin mo sa kanya at may respeto talaga. Masasabi mong ganun nga. Mataas ang respeto namin sa kanya dahil may respeto rin siya kung makitungo sa amin. Para nga rin tumatayo siyang tatay-tatayan nyo. Siguro bilang tatay sa sarili niyang pamilya, mahigpit siyang dumidisiplina sa mga anak. Pero sa kabila nun, responsable siya sa pamilya at mapagmahal. Yun ang sa tingin ko. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, wala pang ang asawa yan si Sir. Hala, di pa siya nag-aasawa? Binata pa pala siya at wala pang sariling pamilya? Mukhang malapit na siyang mag-50 anyos. Dumarami na ang puting buhok sa anit niya. Malapit na nga kaming magdasal ng nobena para mahanap na niya yung babaeng pakakasalan niya eh. Mukhang may matinding pangangailangan na para dito, Ma'am Teresa. Ay, siya nga pala. Huwag mo na akong tawaging ma'am ha. Teresa na lang. Teresa tawag mo sa akin. Pangalan ko rin lang naman ang tawag nila sa akin dito eh. Di naman nalalayo yung posisyon natin dito. Halos kakapromote nga lang sa akin bilang supervisor. Parang kailan lang nung cashier din ako, kagaya mo. Sige, Ma'am Tere. Ay, Teresa pala. Ayan, tama. Pakiramdam ko magkakasundo talaga tayo. O siya, iligpit na natin itong mga pinagkainan natin. Balikan tayo sa trabaho ha. Ituturo ko sa iyo ang inventory at kung paano hahanapin yung mga presyo ng items. Tara! Papadudod sa paglipas ng mga araw sa tindahan ay mas naintindihan ko ang aking trabaho. Itinuro sa akin ni Teresa ang mga gawain sa trabaho at hindi siya naging madamot sa kanyang nalalaman. Nanibago man ako noong una pero paunti-unti kong nagagamay ang mga responsibilidad ko. Hindi naman pala mahirap ang trabaho kapag nasanay na sa ginagawa dito. Nakahalubilo ko lang lalo ang aking mga katrabaho at gaya nga ng sinabi ni Teresa. Hindi nagtagal ay gumaan ang loob ko sa kanila. Halos araw-araw ay nagtatawanan kami. Naging close din kami ni Teresa at halatang nag-i-enjoy din siya sa madalas naming tsikahan. Iba talaga kapag kwela at masayahin ang palagi nating nakakasama. Dahil
nakakahawa ang positibong pananaw nila sa buhay, Papa Dudut. Naramdaman ko noon ang pagiging komportable sa pinapasukan ko. Naintindihan ko kung bakit nagtagal si Teresa sa pamamasukan sa tindahan. Masarap sa pakiramdam ang naging trabaho kong ito. At nang mga panahong yon ay hinahangad ko ang pagpasok sa tindahan araw-araw. Ngunit sa kadahilan ng hindi ko akalain, ay may tutuldok pala sa kapayapaang ito, Papa Dudut. May malalabag pala akong kalakaran sa loob mismo ng trabaho na siyang lalabag din sa kalooban ng aking katrabaho na si Teresa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang panahong yon ng matiwasay. Pagkalipas ng ilang buwan ay nasanay ako sa routine ng trabaho ko. Kung noong simula ng pagpasok ko ay maya't maya ang pagtanong ko kay Teresa, sa katagalan ay mas nagagawa ko na ng independent o mag-isa ang trabaho ko. Tulad ng sinabi ko sa interview ko ay ginalingan ko nga, Papa Dudut. Nakarating din sa akin mula sa mga katrabaho ko ang obserbasyon ni Sir Manuel sa akin bilang baguhan. Approve si Sir Manuel sa performance ko at thumbs up daw ako sa kanya na talaga namang ikinatuwa ko. Inaayos ko noon ang trabaho ko, Papa Dudut, kaya inakala ko na wala akong makakaharap na malaking aberya. Ngunit salungat sa ninanais ng lahat ay may nagawa akong lubos na ayaw ng boss namin na si Sir Manuel. May naging issue ako tungkol sa paghawak ko ng kaha. Maraming salamat po sa pagbili nyo, sir. Ito po ang sukli nyo. Sa susunod po ulit. Next po. Hello, ma'am. Ito na po ang mga bibili nyo. Buo po ang pera nyo, ma'am. Baka po may barya kayo. Ah, wala po. Naku, sandali lang po, ma'am, ha. Kulang po yung panukli ko dito. Babalikan po kita. Ano kayang gagawin ko? Ako lang ang kahera ngayon dahil absent ang kasama ko. Bakante pa nga ang pwesto niya. Ay, alam ko na. Kukuha na lang ako ng panukli sa kaha niya. Di kasi nagbubukas ang kaha pag walang naibebenta. Dapat kasi may pinapunch muna na item sa kakusang magbubukas to. Pero naalala ko may tinuro sa akin si Teresa eh. May pipindutin lang dito para mabuksan ang kaha. Saan nga pa yun? Ah! Ito na nga. Itong hinahanap ko. Ayan! Kukuha na ako ng kulang na panukli. Ito na po ang sukli niyo, ma'am. Maraming salamat po sa uulitin. Ay, sa wakas naubos din ang customer. Ako na lang ulit ang mag-isa sa counter ngayon. Catalina, Ah, hi Sir Manuel. iwan mo na muna yung kaha. Kausapin kita sandali. May tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, sir? Nakita ko na nanggaling ka sa kabilang counter ah. Ah, opo, sir. Bakit ka nanggaling doon? Ano po kasi, sir? Buo po kasi yung perang pinambayad nung kabibili lang. E pagtingin ko po sa kaha ko, kulang na po ang nandito para masuklian siya. O tapos? Naisip ko baka may sapat na barya sa kabilang kaha. Kaya Kaya ka pumunta sa kabilang kaha kasi walang tao doon. opo, O pagbalik mo sa pwesto mo, nasuklian mo yung customer. opo. Gusto ko lang na malinaw ang pagkakaunawa ko, Catalina. Ha? Nakakuha ka ba ng panukli sa kabilang kaha? Opo, sir. Paano? Nabuksan mo yung kabilang kaha? Ah, nabuksan ko po, sir. Bakit po? May problema po ba? Paano mo mabubuksan yun? Eh hindi naman pumasok yung kahera na dapat nakapwesto dun sa kabilang kaha. Hindi nabubuksan ang kaha ng basta-basta. Sino nagturo sa'yo kung paano buksan yun? Si Teresa po, sir. Sabi niya po sa akin, pag pinindot sa kaha ang may nakasulat na no sale, magbubukas to kahit wala pang nakapunch na item. Naalala ko yon kaya nakakuha ko doon ng panukli. Si Teresa nagturo sa'yo? Ay, Catalina, hindi mo ba alam na bawal buksan ang kaha kapag walang benta? Ha?
Bawal po. Hindi mo ba alam na mahigpit kong ipinagbabawal na mabuksan ang kaha na nakatoka sa ibang tao? Lalo na kapag walang pahintulot galing sa akin. Hindi ko po alam, Sir Manuel. Hindi ko po alam na bawal ang ginawa ko. Akala ko po ayos lang dahil sakto lang po ang kinuha ko para may panukli sa customer. Wala na po akong kinuhang sobra pa, sir. Bilang kasi yung perang nasa bawat kaha, Catalina. Paano pag nagkulang yung pera tulad ng ginawa mo kanina? Kumuha ka ng pera sa kabilang kaha, ipinanukli mo. Paano pag nakalimutan mong ibalik yung perang kinuha mo sa kaha? Bilang nga yung pera. O sino sisisihin ko? Siyempre yung huling tao na gumamit ng kaha. Hindi ba? Di ba pinaalala sa'yo ni Teresa na bawal yung ginawa mo? Hindi ko po maalala, sir. Teresa! Halika nga rito sandali! Sir, tawag niyo po ako? Nagbukas tong si Catalina ng kaha na hindi naka-assign sa kanya. Ikaw daw ang nagturo sa kanya kung paano buksan ang kaha na wala pang benta. Pero sinabi mo ba sa kanya na bawal magbukas ng kaha na nakatoka sa ibang tao? Ano po? Catalina, hindi ko ba pinaalala sa'yo yun? O ngayon Catalina, uulitin ko yung tanong. Alam mo ba na bawal buksan ang kahang nakatoka sa iba? Akala ko po pwede dahil may dahilan naman po ako. Kumuha lang po ako ng panukli sa kabilang kaha dahil nagkulang po ako sa barya. Sapat lang po ang kinuha ko para may panukli. Hindi ko rin po naisip na magpaalam muna sa inyo. Sorry po talaga, Sir Manuel. Hindi ko na po uulitin to. Alam mo Teresa, sa tingin ko nakalimutan mong ipaalala sa kanya yung bagay na yun eh. Dapat alam din ni Catalina lahat ng mga proseso natin dito. Lalo na sa paghahawak ng pera. Buti na lang nakita ko na kumuha siya ng pera dun sa kaha. Paano ko nakalimutan yun? Di nagkagulo na. Sir Manuel, kung nandito po ako kanina kasama si Catalina, mapapaalala ko po yun sa kanya. Siguro palaging nangyayari yan ano. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa nakikita. Uulitin ko Teresa ha, mahigpit kong ipinagbabawal yung ganong gawain. Huwag mong kalimutan na ibahagi yan sa lahat ng staff natin. Ikaw ang supervisor dito, kaya dapat hindi ikaw ang unang sumusuway sa mga patakaran ko. Hindi ko naman po alam na... Magsilbing warning to sa inyo ha, Teresa. At siguraduhin mo na alam ni Catalina lahat ng mga patakaran natin dito. Ayoko nang mauulit to. Naiintindihan nyo? Opo, sir. Papadudot mula noong nangyari ang insidenteng ito ay naging mainit ang mga mata ni Sir Manuel sa aming dalawa ni Teresa. Yun bang kinailangan namin na muling patunayan ang sarili namin sa kanya? Naging mahigpit din po lalo kay Teresa si Sir na lubos niyang ikinayamot. Dahil sa mga nangyari ay kapansin-pansin na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Teresa. Nasa punto na iniiwasan niya ako kapag nagkakasalubong kami sa tindahan. Kapag sumisenyas o kumakaway ako sa kanya kahit bahagyang ngiti, ay hindi niya ipinapakita sa akin papadudot. Dinidedma lamang niya ako. Hindi na rin siya noon tumatabi sa akin para magkasabay na kumain tuwing tanghalian. Higit sa lahat ay iniiwasan na niya noon na tumingin sa mga mata ko na parang hindi kami magkakilala. May pinagawa sa amin noon sa trabaho at kaming dalawa ni Teresa ang inutusan dito. Ito ang naging pagkakataon ko papadudot para makausap si Teresa ng masinsinan. Ito na pala ang bagong items. Mag-shelving na tayo, Teresa. Ilalabas ko na mula sa kahon ng items. Iligpit na natin at i-display ang mga bagong produkto. Ang gaganda pala nitong mga panulat. Sari-sari ang makukulay na disenyo. Sigurado akong papatok to sa mga bata. Tignan mo, Teresa, oh. May naka-imprenta pa dito na usong cartoons ngayon. Ayaw mo bang tingnan? Siguro hindi ka interesado. Saan to ilalagay? Ha? Ano, dyan lang. Kasama ng mga ballpen. Sige, Teresa. Tama bang pagkakalagay ko, Teresa? Nilagay ko ang mga lapis sa tabi ng mga ballpen. Ayos ba to? Ayos na yan. Ayusin ko na lang mamaya pag mag-isa na lang ako dito. Ako na lang mag-aayos, Teresa, para hindi ka na mahirapan.
Maganda na bang pagkakaayos ko sa mga lapis? Ako na sabing bahala dyan eh. Pabukas na lang ng mga kahon. Sige, Teresa. May gusto akong ikwento sa'yo, Teresa. Matatawa ka. Gusto mong pakinggan? Ay, parang hindi ka pa rin interesado. Ayan, tapos ko nang i-display ang mga kailangan. Ayos! Teresa, nagsishelving ka pa rin. Mukhang marami ka pang kailangang i-display ah. Gusto mo tulungan kita? Hindi na, kaya ko na to. Sige. Ibabalik ko na lang ang mga sobrang items sa stockroom. Teresa, gusto mong isabay ko na yung mga gamit mo? Ano ba, Catalina? Ha? Bakit? May nasabi ba ako? Ang kulit mo kasi eh. Papansin ka masyado. Huwag ka nga. Gusto lang naman kitang tulungan. Pwes hindi ko kailangan ng tulong mo. Ba't ba ang init ng ulo mo, Teresa? May nangyari ba? May kinaiinisan ka ba? Di ba halata? Hindi ko alam. Abay, isipin mo. Anong kinaiinisan mo? Hina naman ang kukote mo. Ispelingin ko na para sa'yo ha. Hindi ano, kundi sino. Sino? Sinong pinanggigigilan mo? Hindi ako makapaniwalang hindi mo pa rin makuha. Ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter C. Letter C? Wala naman tayong ibang katrabaho may pangalang nagsisimula sa letter C. Maliban sa... Teka, Oh, ano? Kilala mo na kung sino? ako? Ako lang dito ang may pangalan na letter C nagsisimula. Tumpak! Nakuha mo! Ang tagal rumihistro ha? Oo, ikaw ang problema ko, no? Bakit naman? Anong ginawa ko sa'yo? Hindi mo na ba maalala? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapagalitan ni Sir Manuel. Sa tagal ko dito, ngayon lang ako pinag-initan ni Sir. Ngayon ko lang nakitang magalit siya. Tapos sa akin pa talaga niya binuntong yung irita niya at pagka-istrikto niya. Kaya eto, bawat kibot ko ngayon, minamanmanan pa rin niya. Kung tratuhin niya ako ngayon, kala mo hindi ako marunong sa trabaho ko eh. Hindi naman ako kagaya mo, no? Ito ba yung tungkol sa pagkuha ko ng barya sa ibang kaha? Yung pinagsabihan tayo parehas ni Sir dahil bawal pala yun? Teresa, hindi ko naman sinasadya yun eh. Huwag ka na magdahilan. Wala namang magagawa yung mga pagpapalusot mo eh. Basta tuwing nakikita kita, umiinit ang ulo ko. Ayoko nakikita ka o nakakasama ka. Kung pwede lang na huwag ka nang pumasok sa trabaho na to para hindi na kita makita ulit eh. Magiging masaya pa ako pag nangyari yon. Di ko naman gusto yung nangyari nun. Hindi ko naman alam na dahil sa ginawa ko ay magagalit si Sir Manuel, lalo na sa'yo. Teresa naman, intindihin mo rin naman ako. Kung alam ko lang na aabot sa puntong to, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Ikaw na nga ang tinuruan ko eh. Ako pang dinamay mo sa sarili mong pagkukulang. Sino ka ba dito? Baguhan ka pa lang ah. Gumawa ka na kagad ng eksena. Pinahamak mo pa ako. Ang sakit mo naman magsalita, Teresa. Nakakasakit ka na ha. Sana hindi ka na lang natanggap na magtrabaho dito. Pahamak ka talaga. Ayoko nang kausapin ka. Umalis ka na lang dito sa tindahan at huwag ka nang babalik pa. Maraming araw ang lumipas na ganito ang sitwasyon namin ni Teresa Papadudut. Malayo sa dati na maligaya ang samahan naming dalawa. Naging mabigat sa loob ko ang pagpasok sa trabaho araw-araw. Naging komplikado dahil sa sama ng loob na nararamdaman ni Teresa para sa akin. Naiilang ako noon kapag nagkikita kaming dalawa sa trabaho. Yung bang magkasama nga kami pero palagi siyang nagpapanggap na wala ako doon. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay nagkaaway kami at hindi na magbabati. Pakiramdam ko ay meron akong kaaway na pilit kong kinasasalamuha dahil nasa iisang trabaho kami samantalang ayaw naman niya na nandun ako. Kapag nasa tindahan ako, Papa Dudut, ay ang bigat-bigat ng feeling ko dahil sa kanya. Hindi ko na alam noon ang gagawin ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating sa punto na nahihirapan akong kumbinsihin ang sarili ko na pumasok pa sa trabaho. Dahil ito sa sitwasyon namin ni Teresa.
Tuwing umaga ay hirap akong gisingin ang katawan ko na para bang labag sa akin na bumangon. Haharapin ko na naman kasi ang isang araw na kailangan kong pakisamahan si Teresa. Sa isip ko noon kapag pumasok ako'y mararanasan kong muli ang malamig na pagtrato sa akin ni Teresa. Masakit sa kalooban ko ito, Papa Dudut. Madalas sa pag-uwi ko mula sa trabaho ay wala ako sa wisyo na nasasabayan ng pag-iyak ko bago matulog. Sumagi sa isip ko, Papa Dudut, na sumuko na lamang at maghanap ng ibang trabaho para hindi na muling makasalimuha pa ang isang taong ayaw naman po sa akin. Pero alam mo, Papa Dudut, may pakiramdam ako noon na ito'y pagtatampo lamang ni Teresa. May bahagi sa akin na naniniwalang lilipas din po ito. Naguguluhan ako noon paano nga ba re-resolbahin ang problema ko. Ang tanging ninanais ko lamang noon ay ang magkaayos kami ni Teresa at buong puso ko itong hinangad, Papa Dudut. Nagpasya ako na hindi maaaring magtagal ang ganitong sitwasyon naming dalawa. Nag-isip ako ng paraan upang maresolba ang aming pag-aaway, Papa Dudut. Magandang umaga po, Sir Manuel. Magandang umaga, Catalina. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lagi mong inuunahan yung shift mo. Lagi kang maaga kapag pumapasok. May iiwan lang sana ako sa loob ng office para po kay Teresa. Kay Teresa? Wala pa siya eh. Pero siguro maya-maya lang nandito na yon. Yun nga po, may sorpresa po kasi ako para sa kanya, kaya sinadya ko pong dumating ng mas maaga ngayon para hindi niya ako maabutan. Yung sorpresa mo ba para sa kanya eh, yung hawak mo? Opo sir, iwan ko na lang po sa lamesa niya habang wala pa siya. Pwede ko pong puntahan yung pwesto niya? Oo naman. O sige, ilagay mo na sa pwesto ni Teresa yan. Banda ron sa bintana para madali niya makita yung mga bulaklak. Ngayon ko lang nalapitan ang pwesto ni Teresa. Ang ganda naman ng pagkakaayos niya sa mga nakadisplay sa lamesa niya. Iniwan ko na po yung regalo, Sir Manuel. Salamat po sa inyo. Nako, walang problema. O paano? Mauna na muna ako sa'yo ha. May mga asikasuhin pa kasi ako ngayong umaga. 8:00 na. Ayan na si Teresa, parating na siya. Papasok na siya sa loob ng office. Oh, ano to? Catalina, ano tong iniwan mo sa pwesto ko? Nagustuhan mo ba? Ba't ka nag-iwan ng isang kumpol ng mga bulaklak sa lamesa ko? Tuwing dumadaan ako sa office, lagi kong napapansin ang pwesto mo, Teresa. Sa ibabaw kasi ng lamesa mo, may paso na palaging may sariwang bulaklak. Tumatak na sa isip ko na mahilig ka sa mga bulaklak. Nitong nakaraan, nakita kong lantanay nasa paso mo. Kaya para mapalitan mo na to ng bago, naisipan kitang bigyan ng bulaklak. Bakit mo naman naisipang gawin yun? Di mo naman kailangan gawin to para sa akin, no? Tingin ko kasi matutuwa ka sa regalong to. Nagdala ka ng isang kumpol na puting orchids. Nagtataka lang ako kasi hindi ko naman naalalang may nasabi ako sa'yo. Paano mo nalaman na mahilig ako sa orchids? Talaga paborito mong klase ng bulaklak yon? Hindi ko alam yun. Nagkataon lang na yun ang dinala ko. Nagandahan lang ako sa kanila. He, nakakaloka ka talaga. Nahihiya na tuloy ako sa pagtataray ko sa'yo. Ang salbahe ko sa'yo. Alam ko rin naman na hindi mo sinadya ang gulo pero ewan ko ba? Nadala kasi ako ng sama ng loob sa nangyari eh. Nako, naiintindihan kita, Teresa. Pero tapos na yun. Ang mahalaga, gumaan na ang pakiramdam mo. Kasi habang magkasama tayo sa iisang lugar, may pagkakataon para resolbahin ang anumang problemang namamagitan sa atin. Basta't gugustuhin, palaging may paraan. Hangad ko talagang magkaayos na tayo. Ganong kahalaga ang pagkakaibigan natin para sa'yo? Oo naman, Teresa. Ang saya mo kayang kasama. Sobrang namimiss ko na yung kulitan natin. Sabik na akong bumalik tayo sa dati nating pagsasama na puro tawanan lang. Bale, nagustuhan mo ba yung sorpresa ko para sa'yo? Hindi. Ha? Kala ko ba mahilig ka sa orchids? Hindi dahil doon. Baka akala mo lang kasi na okay na tayo. Hindi pa tayo bate, no? Bakit naman?
May hindi ka pa sinasabi sa akin eh. Na ano? Yung kung saan ang galing itong mga niregalo mo sa akin ng mga bulaklak. Sang lupalop mo ba ito nadampot? Ang gaganda ah. Papa Dudut, kinakatuwa kong sabihin sa iyo na mula noon ay nagbati na kami ni Teresa. Muli ay pinapansin na niya ako at nag-uusap na kami ng kagaya ng dati at nagbibiruan ulit kami na parang noong dati. Pinatawad niya ang pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Kinalimutan na namin ito at napalitan po ito ng puro masasayang alaala sa aming dalawa. Bumalik ang gana ko sa pagpasok sa trabaho dahil muling nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng tindahan. Nakita rin ng mga katrabaho namin ang pagbati namin ni Teresa at masaya sila para sa amin. Pakiramdam ko na mula noong nagbati uli kami ni Teresa ay naging mas close pa kami kesa sa dati. Mas nagkwekwento na siya sa akin ng mga personal na kaganapan sa buhay niya. Alam daw niya mapagkakatiwalaan niya ako at ipinakilala pa niya sa akin ang kanyang naging nobyo. Sinong mag-aakalang mula sa pagtataray sa akin ni Teresa ay mauwi sa pag-i-invite niya sa akin sa kasal nilang dalawa. Siyempre Papa Dudut, hindi ko pala lagpasin yon. Kasama mga katrabaho namin ay dumalo kami sa espesyal na okasyon ng matalikong kaibigan na si Teresa, Papa Dudut. Sir Manuel! Catalina! Oh, kasama mo na pala lahat ng mga staff natin dito sa simbahan. Magandang umaga sa inyo ha. Magandang umaga. Kayo pong huli na dumating, sir. Di bale, hindi naman po bawal malit. Nakakahiya nga kay Teresa. Sobrang nalita ko. Maupo ho kayo, sir. Dito po oh. Bakante po dito. Salamat. Mukhang kanina pa nagsimula yung seremonya. Nakakahiya talaga kay Teresa. Pero pagpasok mo dito sa simbahan sasalubungin ka kaagad ng halimuyak na mga bulaklak. Napakabango. Ang bango-bango nga po dito eh. Ang garbo po ng mga display. Isang selebrasyon talaga. Pinuno nila ng mga bulaklak ang entrada, pati sa gitnang aisle at sa mga pasilyo. Ang alam ko kasi mahilig talaga si Teresa sa mga bulaklak. Sinabi niyo pa, sir. Yung office namin sa store, lalong gumaganda sa loob dahil sa mga dinadalang bulaklak ni Teresa. Ang elegante nila pagka naiayos mo na. Pansin ko na kapag stressed ako, titingin lang ako sa mga bulaklak na inayos niya. Unti-unti na akong kumakalma. Ganyan din po ako, sir. Iba po talaga ang nagagawa ng likha ng kalikasan para sa atin. Nakakagaan sa pakiramdam ang presensya ng mga halaman. Sangayon ako dyan. Balita ko, nagtampo daw sa'yo si Teresa dati Natatandaan ko, binigyan mo siya ng isang bouquet ng mga bulaklak. Yun yung sorpresa mo, di ba? Nung maaga kang pumasok nung minsan. Opo, sir. Kaya siguro nagkabati kay ni Teresa. Akalain mo, nakatulong ang kalikasan sa pag-aayos niyong dalawa. Naimbitahan ka pa sa kasal niya. Malaking pasasalamat ko po na nagkabati kami ni Teresa. Alam niyo, sir, mahirap po kasi ang magkaroon ng alitan sa kahit na sino. Ginusto ko talagang magkaayos kaming dalawa. Buti na lang lumambot po ang puso niya sa tulong ng mga bulaklak na binigay ko sa kanya. Eto sasabihin ko sa'yo, mula nung magkaayos kayo, hindi lang kayong dalawa ang nakahinga ulit ng maluwag noon. Pati kaming mga kasama ninyo. Nakakatuwa talaga na naisip mo na bigyan siya ng bulaklak. Nahuli mo yung kiliti ni Teresa. Siyempre, para peace ang lahat. Oh, ayan na, you may kiss the bride na raw. Ay, ayan na sina Teresa, palabas ng bagong kasal. Salubungin na natin sila sa bungad ng simbahan, sir. Alam mo sakto, eto may dala akong kahon. Puno to ng konfeti. Aba, pinaghandaan niyo talaga ang kasal na to, Sir Manuel Ano pong laman nito? Ano to? Bali mga punit-punit ng papel to galing sa office. Basura na sana may silbi pa pala. Kaya dinala ko na. Pagdating ng bagong kasal, ibuhos natin to sa kanila. Yan, tama-tama. Palapit na sila dito. Okay, 1, 2, 3!
Congratulations, Teresa! Teresa, congratulations sa inyong dalawa. Kasal na ako, guys! Oh, ibabato ko na tong bouquet na hawak ko, ha? Kung sinong sumalo nito, siyang susunod na ikakasal. Catalina, saluhin mo, ha? Sige, Teresa, ready na ako. Okay, 1, 2, 3! Ay! Oy, ano ba? Hindi mo nasalo, Catalina. Kanina napunta. Saan nga ba napunta ang bouquet? Ayun pala, oh! Sir, Na kay Sir Manuel! Totohanin na yan, sir! Kayo na po ang susunod na ikakasal niyan, sir! Sana nga. Papadudot mula ng kinasal si Teresa ay hindi nagtagal ay nakahanap nga si Sir Manuel ng babaeng mamahalin. Balita ko ay nagkatuluyan si Sir Manuel at ang nakilala niya, papadudot, at nagbuo sila ng pamilya. Sa katagalan ay nagkanya-kanyang landas kami ni Teresa. Pinagtuunan na namin ang sari-sarili naming pamilya. Ngunit sa matagal na panahon mula noon ay nanatili ang komunikasyon namin. Kapag may bakanting oras ay nagagawa naming mag-tsikahan sa telepono, nag-uusap na katulad lamang noong nasa trabaho pa kami. Sa ganitong paraan ay parang magkasama pa rin kami sa aming mga karanasan bilang mga nanay at sa pagpapalaki ng aming mga anak. Hindi ko inakala noon na magiging ganito kalalim ang pagkakaibigan namin ni Teresa kahit minsan ay nagkalamat sa aming dalawa. Mula sa taus-pusong kagustuhan kong magkaayos kami ay nabiyayaan pa kami ng higit pa dito. Ang tunay na pagkakaibigan na panghabang buhay. Papadudot, totoo na ang mabuting pakikisama sa ating kapwa ay parang bulaklak na maaaring mamunga ng labis pa sa ating inaasahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko para sa programa ninyo. I love you all and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Catalina.